Real long weekend, kaya punong-puno ang mga hotel dito sa Boracay. No? Hindi nila alintana yung issue sa polusyon sa isla. Kahapon, sabi nitong CDNR Secretary Roy Cimatu, ay 12 doon sa 51 na mga establishments na binigyan nila ng notice of violation na inirekomenda na para ipasara sa Pollution Adjudication Board ng DNR. Party sa gabi, hilata at sunbathing sa maghapon. Playground talagang may tuturing ang isla ng Boracay sa maraming turista, lalo na ngayon at Chinese New Year at long weekend. Kung nag-iisip kayong humabol, pasensyahan dahil fully booked na ang mga hotel. Sa ganda ng isla, hindi mo aakalaing may itinatago itong suliranin. Sino ba naman ang hindi mabibighani dito sa Boracay? White Sand, magandang tanawin, 2016-2017, World's Best Beach. Noong 2017, tinalo pa nito yung Bali sa Indonesia at Mykonos sa Greece. Nandito tayo sa White Beach, isa lamang sa mga beach dito sa buong isla ng Boracay. Sa kabilang bahagi ng isla, ang Bulabog Beach na kilala sa kite surfing. Dito namin nakilala si Ken Nacor, isa sa mga may-ari ng mga kite surfing school. Veterano na sa isla, siya na rin ang nagpakita sa amin ng problemang sinasabi ng Pangulo kung bakit nasabi niyang cesspool o tapunan ng likod ng dumi ang Boracay. Kuha ito ni Ken noong 1 taon dito sa Bulabog Beach. Mula sa isang drainage pipe, sumisirit ang maitim na tubig, diretso sa dagat at tumahalo sa asul na tubig. Sa di kalayuan, may nagka-kite surfing pa, ilang metro lamang ang layo mula sa itim na tubig. Mas malala raw tuwing tagulan dahil dito lumalabas ang lahat na ng klase ng dumi galing sa mga kanal sa isla. Itong mga litratong ito, kuha nitong Disyembre lamang. Bumubula pa ang itim na tubig, hindi alintana ng ilang mga turista sa di kalayuan ang lumalabas na maduming tubig. White Beach, 7 kilometers, beautiful, wow, maganda, pero wala silang idea. Yung mga basura ng mga kanal, mga tae, tinatapon nila, dito nila dinadam sa Bulabog. Pag narinig nyo Boracay, malamang ang naki-imagine nyo ay yung White Beach. Doon yun sa kabila. Ito, Bulabog Beach. Bahagi pa rin siya ng Boracay Island. Pero nandito yung sinasabing problema. Papakita ko sa inyo, ito. Ito ay isang drainage pipe. No? Dito, lumalabas lahat yung mga wastewater, mga tubig ulan, galing doon sa kanal, dito sa Boracay Island. No? At dito siya lumalabas. Diretso sa dagat. Si Ken na rin ang nagsabi, may mga ilan silang banyagang kliyente na nagkakasakit dahil sa tubig. Ang banyagang si Martin Lepers na nagtuturo ng kite surfing na infeksyon daw ang simpleng kalmot na sugat. Then I'm standing 6 hours in the water. And this is what you get. And then it's getting big. What do you think is that? Infection, big infection. And everybody said to me, go to the doctor. Yeah. Kaya sabi ni Ken, mabuti raw at nagsalita si Pangulong Duterte sa problema sa Boracay. Nagtataka sila kung saan napupunta ang mga perang sinisingil halimbawa para sa environmental fee. Pag sinabi ni Duterte na close, why not? Para ma-heal yung island, kasi matagal ng problema to, hindi lang 1 year, 2 years eh. Almost tagal na. Hindi lang na-solusyonan eh. Sabi naman ni DNR Regional Director Jim Sampul na tungkol sa drainage pipe, gagawin na raw itong 1 kilometro ang haba para mailayo sa dalampasigan. Pagtatatapalan na rin daw nila ang mga illegal na drainage sa mga lumalabag na establishmento at iuuds na kumabit sa sewerage para mabawas-bawasan ang duming lumalabas sa drainage pipe. Sabi naman ng DILG, ang lokal na pamahalaan ang dapat panagutin sa krisis na kinakaharap ngayon ng Boracay. Rhea, maliwalas na panahon ang inaasahan natin ngayong maghapon, ngayong long weekend dito sa Boracay. Kaya perfect na perfect yan sa ating mga kababayan na naglo-long weekend at mga paborito ay mga beach. Rhea. Joseph, ano naman yung panig ng mga resort owners? Willing naman silang magtrabaho, syempre, para sa ikagaganda pa ng Boracay? You know, we've talked yun dun sa Boracay Chamber of Commerce. This is an association of mga negosyante, mga resort owners. Ang sinasabi nila, okay kami dyan kung ang utos ay ayusin yung sewage, yung drainage system. Kasi ang sinasabi naman, yung majority naman ng mga establishmento dito sumusunod doon sa atas no, na magkaroon at so kumabit doon sa sewage system. May mga pangilan-ngilan. So kaya pag sinabi ng Presidente raw na ganun yung gagawin, sige po. Pero kung closure ang pinag-uusapan, baka naman masyadong harsh
cash daw na parusa yon dahil buong isla yung maapektuhan at maraming mga nagtrabaho dito. No? So kung ang mga negosyante yung tatanungin mo, wala silang problema sa pagsunod. At in fact, ini-encourage nga nila kasi yung ibang mga establishmento matagal nang nagpapasaway at hindi talaga sumusunod sa reglamento. Rhea. Alright, maraming salamat, Joseph Moro.